kunwari, nagkakasaran sa World Cup. Sasabihin na ni Tati JP, wala kang MDL. Wala ka namang MDL eh, di ba? Hindi pa kompleto yan, pare. Anong Golden Road? Wala ka pang MDL. Wala kang MDL. But here you go. Ang ating mapa para dito sa ating crucial Game 3 ay ang Dangerous Grass. And looking at the win rate, mukhang parehas na naman ang ating makikita. Ako, madadagdagan ng talo kung sino man ang magagapi dito. Pero napag-usapan na natin kanina about doon sa Dangerous Grass. Ang ganda nito kasi ito yung pinaka-technical. I guess para sa sarili ko lang, iniisip ko, no, sobrang technical nitong mapa na to eh. Kasi ang dami mong grass na pwedeng pagtaguan. And specifically for both of these teams, lalo na if they're running sobrang taas na position-based na composition. And I'm talking about a Farsa. For few dito, no? If ever na mauna yung TLPH o yung kalaban technically sa mga grasses na yan, doon sa mga bagong sa balbas, doon sa kilay, di ba? Pag nauna sila doon, mataas agad yung vision play. And again, we're looking at the possibility of a CZ priority for Team Falcons. That would flex it for them. And open pa rin yun. Open din naman ang mga kaso kasi hindi po kasi yung Jason Shin eh. Parang mahirap mag-CC Gold ngayon. Oo nga, no? Walang YSS. Pero may mga times na ginagamit yung YSS. Pero, ano yun, reverse yun, no? Kaya lang kasi Dangerous Grass to, so hindi masyado advisable. So, pwede naman yung CC. Pwede namang okay, inuna yung Lancelot. For that, now, hindi makuha ni Carl TZ yun. But I'm afraid of a Fredrin from Carl TZ dito. Parang a no mercy type of Team Liquid. Yan yung yung naging evolution ni Carl TZ. Pero mukhang uunahin muna nila yung nag-game MVP last game. Uunahin nila ang Lapu-Lapu. At mukhang magkakapalitan lamang ang dalawang junglers ng hero kanina. This time around, it's Carlito taking that back shot para sa kanila. Tapos, niliko, no? Back shot pala for Daddy JP. Ni Rome pala, no? Ay, pwede. Ginagawa nila yun. Ben, alam mo, parang may gustong patunayan dito si Carl TC, no? Sabi sige, sabi nga natin, tagapagmana ng TC Blade, baka ito na yung time, hinasa na niya yung kanyang TC Blade dito para gamitin. Kaso walang blade niya si Bakshi. Yun nga lang. Yun lang. Palitan lang. Palitan lang. Sige nga, gamitin mo, twisting ka. Baka pwedeng gano'n. Ang mga pwede rin yung, Mami, ako naman Lancelot. sabi ni Mami, ako muna Lancelot. Sige, akin na lang yung box siya. Pero mukhang nagkapalitan talaga dahil si Super Marco naman ang hawak ng Harith. And again, Farsa secured para dito kay Few. 3 games? Grabe, 3 games nang umiibon. Dito si Few. Ano kaya ang magiging third pick dito ng Team Liquid Philippines? Third pick-wise, they can go for the Kimi, I guess. Although mahirap lang against Farsa, pero you have your ways to bully and harass Farsa doon sa lane. Kailangan mo lang tapangan, tibay at lakas ng loob lang at protection mula kay Daddy JP. So possible yun nakunin. There goes the Granger for Oheb. One of the heroes na nakatay na rin sa pangalan ni Oheb. Medyo kawig nga niya eh. Kung tutusin. Sa bag? Iba lang buhok, medyo parehas yung mata. Nandiyan din yung isang kamukha ni Oheb, by the way. Shout out ulit sa kanya. Well, Chip ay inalis. Wait lalim ng hugot dito ng CLPH. Medyo madalang na natin hindi nakikita yung ban chip, you know? Well, maybe because dahil nga hindi naka-lancer si Carl at this point, or maybe kasi di pa natin sure pa rin kung saan mapupunta yung Baksa. Diba? So, baka dahil dun sa chip na pwedeng makuha ng Team Falcons, hindi sila maka-keep up dun sa bilis, kumbaga, na pwedeng gawin ng lineup ng Team Falcons. So, Team Falcons right now, they can ban still heroes for Carl TZ, Hayabusa, baka kasi may point pa rin, or mga Matilda. Oo nga parang hindi pa rin ako hindi solve sa utak ko na saan kay Carl mapupunta itong itong back siya pick, pero mukhang si Coach Trevor na mismo magtatanggal ng Franco. Para bang may naaamoy si Coach Trev na baka gayahin yung mga estratehiya na nilalabas nila kanina. Banggahok, no? Yung mga ganon. And I mean, even the Matilda is an option to ban for Team Falcons. Baka biglang bumalik si Daddy JP sa mga ganong klaseng heroes. Lalo na nakaback sila in Lapu-Lapu. Sobrang unstoppable ng magiging combo nila kung Matilda ang hawak ng TLPH. So, for TLPH naman, they can remove heroes for Flap TZ.
May Uranus na pala nakabad, sorry. Alice is an option. Although may back siya naman na sila, pang reduce ng region, pang life drain, kumbaga. Pero... Welcome to Grox okay. Hero ni Ogwin, yung Grok. Oo, wala pa rin kasing rumor side ng Team Falcons dito, no? Chip and Grok, dalawa sa mga nakatali na rin sa pangalan ni Ogwen. For the longest time, no, hindi pa nga nare-rework si Grok. Ito rin sa isa sa mga paborito niyang gamitin. At yung Chip ay, kumbaga, sa shortcut ay nag-world tour din ang side ng Team Falcons during their time with Falcons AP Bren on this Chip pickup. And now with this final ban mula sa Team Falcons, ano kaya kanilang titiktikin? Matilda or Hylos? It's good. Pero if ever man, kung ganun yung magiging pattern ng ban nila, kung mababa yung Matilda, may high loss possibility for a TLPH. Pero they can reserve that up until the last pick. Probably get a hero for Sanji ngayon. Louis is an option. Kagura, still Selena. Ayun. Parang big fan ako ng nabanggit mong Kagura eh. Yung nakita natin to mula kay Sean kanina sa ating first series kung saan kinounter nila ang mga Farsa picks ng kanilang kalaban with that Kagura. Pero ito na, siguro malalaman natin no, kung back siya nga ba para kay Carl kung sakaling kukunin na nilang isang assassin dito. Pero katulad na lang yung sinabi mo, mid lane muna ang kanilang kukunin. Angela, ang kanilang itadraft. Mukhang may sasakyan na Carlito, si Sanji. Di ba bitin sila sa magiging damage dito, men? Well, they were solely reliant to Oheb and even Sanford. Esme? Tapos, yung Esme ay nasagot na nila beforehand kasi may back siya sila. So, kaya din sila na nagkaroon ng lakas sa loob kumuha ng Angela. But if you're Falcons, if papalampasin mo yung Esme dito, medyo mahirap. Mahirap na makahanap ng XP lane na pwedeng tumapat dyan. Unless na Alice. Kaja from Open. Kaja Esme, yes. And now, dito na masasagot. Is this a box of June? Yun na. It's Ginoy. not a baksa for Carl TZ. Masadong onti yung pinipindot niyan, men. Hindi pwede, no? Hindi tayo sana. Yung friend rin yan, daming pinipindot dun, pre. Pero, napakatapang. Against Sakaja, against an Esme, you play Joy. That's true. Well, nabasa na and very good read, Joshi, sa ating naging draft. This is by far one of the most important drafts in this regular season 16. Dito na natin malalaman kung sino nga ba ang aangat sa playoffs. Buong barangay ay nakatutok sa laban na ito. Kung matalo ang Team Falcons ay maaangat ang Smart Omega sa huling playoff spot. At kung manalo naman ang Falcons dito ay sila ang kukuha ng spot na yon. With all of the picks na nakita natin in this Game 3 draft, ano ba yung pwede natin ma-expect sa early game? Balagbag. Pwede natin expect sa early game. Wow. Knowing na for Team Falcons, they have the abilities to counter what TLPH has at the moment. Unahan sa level 4. Yung dalawang roamers. For JP, ang ilalaban niya for that level 4 is constant degeneration doon sa Esmeralda na magiging problema nung Joy at nung Angela. And for Team Falcons naman, yung level 4 nung Kaja, which is yung Divine Judgment, it is what Falcons need to burst a member from TLPH. At ramdam mo na ang enerhiya in a sold-out MPL Arena. The final game of the final series of this best of 3. Ay makikita nyo na, tumutugtog na mga tambol ng Liquid. Naririnig mo na sigaw ng mga Falcons. Kaya naman magpapahinga muna tayo mga pare ko. Masyado nang mainit itong labang ito. Chill lang muna, no? I-absorb muna natin yung mga nagaganap. Kasi ulitin ko lang, gusto ko naman talaga magkita itong dalawang kupunan na to eh. Gusto ko magharap yung Falcons, gusto ko labanan nila ang CLPH, pero hindi sa ganitong klaseng tampo. Isipin mo yun, meron ditong mamamaalam, meron dito makakakuha ng kanilang upper bracket slot. And hirap isipin, pero hindi ko pa nga maproseso hanggang ngayon eh. Kaya nga sa sobrang hirap isipin, hindi ko muna iniisip. Wag mo na. Oo, ini-enjoy ko na lang muna kung ano nakikita ko sa aking harapan, the game itself. And again, this would be a bloodbath entering that first turtle of the game. Minimum yung tigdalawang mamamatay dun sa turtle fight na yon. So, I'm expecting a lot dito sa composition ng dalawang teams na to. Kasi if walang mamamatay doon sa first turtle fight,
hahaba tong laban na to. Well, hopefully humaba ang laban na to. Ito is siguro isa sa mga games na okay lang sa akin kahit pa-break natin yung 57-minute record na naitaya nung Season 7 of MPL Philippines. And now we are entering game number 3. Agaran agad mapopoke ni JP at Sanji. Ibang klase, no? Itong Angela Baksha combo na by the way ay gamit na gamit din ng Team Falcons nung M5 nila. AD pa rin pa sila noon. Grabe yung paggamit nila ng Baksha Angela during that time. Di ba, isipin mo yun, no? Parang nagbabalik ang mga alaala. Yung Lancelot ni Carl Tizzy na hawak ni Kyle. So exciting talaga na makita itong laro ito. Tama ka, Joshi. Talagang makikita mo na design, gawa yung lineup ng TNT Falcons para sa suntukan, lalo na sa early game. No? Again, pag walang namatay sa first 30 Dinaya. Sige, dinaya. At hahaba tong laban na to kasi that just means na they know the consequences of their heroes. Carl Tizzy knows the consequences of his joy na lalaban against sa Kanjan and Esmeralda, against sa Farsa. Oo, napakahirap, no? Parang micromechanics na lang talaga yung galaw. Pero wow, what a flicker mula kay Sanji at si JP ngayon ay pa-block ni Flap Tizzy. Gandang rotation mula dito sa Team Falcons pero yung reaction time, uy, Carl Tizzy! Ayun na, lumalapit din doon sa mga miyembro ng Falcons. Pero ang gandang information nito para sa Team Falcons, no? Kasi walang flicker ito si Sanji. Actually, nag-aantay lang naman ng level 4 yan kasi hard guard lang yan kung kanino man niya gustong saniban. At ngayon, si Kyle Tizzy nasa balbas. Tatama yung Tornos. Kumakati-kati na rin. Pero lalayo mo na. Ito na. Labanan ng mga Tizzies, men. Recent na naman, Few still no access sa kanyang Feather Air Strike pero konting kembot na lang. Literal, pag hinangin yan, magle-level up na yung Farsa. Pero may hard guard na dito kay Carl Tizzy. Nakatutok na. Okay, Kyle Tizzy, pinapatahan lang niya. Pero si Carlito nagwaki. Tornos siya nagamit. Atras muna si Kyle Tizzy. Wala siya pang-puncture. Uli siya ni Carl Tizzy. At nakakuha na ng first blood. Kasama pa itong kanyang kapatid na si Flap. Sanji! Dadaig na si Sanji. Grabe yung pag-juggle nila dun sa Torre at nakakuha sila ng dalawa kasama pa Pagong. Ang ganda ng naging sequence para sa Team Liquid Philippines. Paano ba ito napagana ng Liquid? Because they know na wala pang ultimate yung Kanja. May laya pa si Carl Tizzy na pumasok doon sa clash dahil wala pa yung Divine Judgment, and it is a result of what they did during the early. They wanted na ma-dominate yung mid lane, yung pokes na nanggagaling sa Angela, and even dun sa Baksha, napakatagal mag-level 4 ni Few. Nakamiss siya ng isang minion dun sa first wave pa lang, and that would result to Ogwen being not reaching his ultimate as well dahil nag-gap yung mid lane ng side ng Team Falcons, and because of that, nanalo sila. And again, dalawa yung napatay ng TLPH doon. So they have the early game advantage. But come next Turtle, everything will change. Oh, pero mo kasi Few, delikado siya dito. Wala nang weeks by weeks. Ako, delikado talaga. Flicker ay nagamit na niya. Pero nandun si Carlito para linisin ang mga naganap. Nakadalawa na kagad si Carl Tizzy. Ang hirap nito, lalo na pagkalaban mo, Joy. At saktong-sakto no, napa-flicker pa nila si Few. Ibig sabihin niya ay no flicker para dito sa susunod na Pagong. Pero ganoon din naman para kay Oheb. Oh, mukhang lumalaki na ang gold lead dito ng Team Liquid Philippines at sumanib na naman. Ang tanong kanino? Sa taas. Mukhang sa taas. So, yun nga, nagamit kagad. Si Kyle Tizzy nag-aabang at bumibueno din. And atrasan muna sila. Uy, napa-force din ng Zammer Force dito si Super Marco. 13 seconds para sa ikalawang Pagong at maaga ata pagpwesto ang gagawin ng TL. At sisilipin natin ang ating Infinix in-game equipment. May kalamangan talaga ang side ng TLPH in terms of gold sa gold lane pati rin sa kanilang XP lane. In fact, papunta na nga tayo sa Sky Piercer dito yung OEB. Isa sa mga pinaka-importanting items para sa isang Granger. At sisimulan na nga ng TLPH at Falcons ang turtle na ito. This is the second turtle of the game. At sinabi na ni Joshi kanina na kailangan mag-ingat sa ulti ni Ogwen. Okay, ang aga nga ng Heart Guard. May Flash of the Oasis na rin, by the way. Itong si Sanji. Sila lalaban? Wala na atang lalaban. Yun na ata naging goal dito ng Falcons. Trade na lang ata. Pero wala silang aabutan doon sa may bottom dahil magkakasama nga ang TLPH. Flap Tizzy ay lumayo na rin. Paplato magta-try dito si Super Mario, pero grabe yung naging desisyon ng Falcons dito. Isa na lumaban. And that's very interesting coming in from Team Falcons.
Still, 2,000 ang lamang ng Team Liquid Philippines at mukhang si Pew ang minamantuhan na dito ni JP. Grabe, nahabol o pagulong-gulong lang. Infected Earthstrike. Just to clear out na yung mga minion waves. Tagumpay naman ito para sa Falcons. At makakapag-push sa may bandang ibaba, no? Siguro yun yung naging trait talaga ng Team Falcons. Paunti-unting i-chip damage ang bandang ibaba. Pero sa ngayon ay hawak pa nga rin ng Team Liquid Philippines ang larong ito. Miniminimise lang din kasi ng Team Falcons yung casualties dito sa laban na to. Kasi lamang na yung TLPH eh. And if they would fight and try, baka mahirapan sila at maging dead ball yung snowball. But JP, Yan na, hinatak pa. nagamit pa yung Divine Judgment doon. So that's a critical info for Team Liquid Philippines for the next few seconds. Ayan na. Binate din kasi kagad yung heart guard eh. Akala nila sasanib din doon kay JP. Ang problema ay nakakuha na naman ikatlong kill para dito kay Carl TZ. At nag-snowball na nga dito si Carl. Look at that, 4,000 gold sa kamay ng isang Joy. At palapit na nga ata ng palapit doon sa Holy Crystal. Punta doon or possible yung pa Blood Wings pa. Pero knowing Carl TZ, I think this is a Holy Crystal. Huli na. Reveal niya. Lalo na ngayon na napakalaya niyang gumalaw sa mapa. All he wanted was damage para mas mapaigting pa yung panggugulo niya at yung threat niya when it comes to the clash. Meanwhile, Flap TZ is slowly building his own items. Kinakaya na niya na harasin itong si Sanford with that lapu-lapu. 10 seconds bago lumabas ang pinakahuling pagong ng larong ito. Magte-trade kaya ang side ng Falcons. Super Marco. Medyo delikado si Super Marco pero mukhang naamoy niyang nandoon si Carl TZ. Sisimulan na nga ni Kyle ang turtle na ito. Nasa balbas si Sanford at Flap TZ. Ready manghila ng kahit sino. Yan na yung hard guard na nagamit. Phantom Execution para na makatakas si Kyle. Pero papasok pa rin! Pero nagtagumpay siya with the Tornus Retribution. Mula pa rin naman si Black TZ. Feather Earthstrike from Pew. Atrasan muna dito ang TLPH. Pero nagabang si Super Marco. Meron pa siyang Zaman Force. Bitawan na nga niya. Si JP ay magdidesisyon na. Si Super Makmak na i-burst ito. At makakakuha sila ng kill. At dahil dyan, mamimitigate ang lead ng Team Liquid Philippines mula 2,000 to almost just 1.5. Tsaka yung ginawa ni Marco, hihintay niya na, wala na kasama yan, bigyan na yan. Nung nakita niya na nakalampas na ibang members ng TLPH, okay, it's go time. Bigyan natin si JP. And so far, they're putting up the nicest decisions ever dun sa mga laban na pinipili nila. Alam nila na kaya nilang patayin yung iba-burst down nila. And the plan in mind for Team Falcons is just minimize those casualties. Super Marco, naramdaman niya na yung damage output ni Carl TZ. May nakaredy pang hard guard, hindi lang nila na-bait. Napakasakit na ni Carl TZ, man. Kahit sino nga sasagasaan niya, sigurado nga mamamatayan. Here we go. Flicker na gamit ni Super Marco. Oh my goodness! Parang isang segundo lang itinagal niya right after ng pagpasok doon ng TLPH. May next bata sila magiging biktima. Feather Earthstrike gamit din ni Pew. Flicker as well. Ay na-commit. Namatay itong si Carl TZ. JP buhay pa rin naman. Flicker na-force na rin si Sanji. Pero sabi ni Carl TZ, kailangan ko ipaghiganti yung tropa ko. Pero sabi niya, mamaya na lang, nagbago isip ko. Tama ba yung nakita natin doon? Sidestep. Farsa with the flicker. Papasok, hindi palayo. He wanted to try and take yung yung mga minions na lang. Pero nag-decide sila, teka, pag-burst naman pala si Carl. Ito may Purify nagamit na rin kagad ni Flap TZ. Papasok din si Sanford. Natama ng landshake at nasalo niya yung buong famous fighter. Kaya lang buhay pa rin talaga itong si Flap TZ. Grabe, ni-retry ni Kyle TZ para maligtas yung TZ brother niya. Ganun yung gustong gawin ng Team Falcons. Again, they are just minimizing the casualties. Tinanggap na nila yung early game na hindi nila mahawakan because of that early snowball mula sa Joy. But somehow, they are now within striking distance against TLPH. Totoo, at mukhang unti-unti na nga gumagana yung chini-chepi-chepi damage nila sa mga tore around the map. At dahil dyan, yung pressure ay nasa kamay na ngayon ng Team Falcons kahit may konti pang kalamangan ang Team Liquid Philippines. Pero ito kasing inaabangan natin yung unang stack sa Sky Piercer ni Oheb, yung pwedeng magbago dito. Ako nabangga Yung Phantom Execution na gamit din si Carl TZ. Ang nagwagi doon sa Lord. Okay na mamamatay. Napag-examine for Super Mario nakuha na kill. Pero naging siya rin naman na naging kapalit. Kailangan mo si Flap TZ. Tuloy-tuloy pa rin naman ang TLPH sa kanilang stampede. Ako po na solo lang. Nakapat ang miyembro dito ng Falcons o ng TLPH. Itong si Flap TZ na magiging stuck na rin ng Sky Piercer ni Oheb. At rekta malefic roar pa para kay Oheb. Nakuha man ng Team Falcons yung Lord. Mukhang maghihirapan silang gamitin ito. Team
Liquid Philippines made it worth it na kahit pa makuha ng Team Falcons yung Lord na yun. Teka lang, masyadong matapang si Pew na humarap. Aray ko po! Sa pagitan ng mga bato ay tinawirang pa rin ni KRTZ. Oh my goodness, crucial yung kill na yun ha. Pwede pala yun. Ganun pala. Abot naman pala nung range nung dash ng Joy. Yung kapal nung bato na yun. And again, sobrang tapang ni Pew na pumatay ng Carl TZ kahit pa may Angelang kasamang kasunod. Inagawan pa nga ito si Kyle TZ nung orange buff na burst down na rin yung Lord na pitpit ng Team Falcons at nakalabang pa ng dalawang team ng TLPH. Bumalik din lang yung pinaghirapan ng Team Falcons. Bumalik din lang sa kamay ng Team Liquid Philippines. At ngayon, mas masama pa dahil may Malefic Roar. Pati may isa pang Legion Sword. Dito si Oheb. Ito na yung power spike na inaantay ng Cavalry. Inatay naman ng Team Falcons yung Holy Crystal mula doon sa Harim. And that's one magic wand away in the recipe para doon sa Holy Crystal ni Super Marco. But it would take time. Kailangan pa niya ng oras kahit papano at si Flap TZ yung magiging magiging anchor doon. Kailangan ma-sustain ni Flap TZ yung early engagement mula sa TLPH. Mabait niya yung mga resources just like the Heart Guard and even the Tortoise Posans and another steal from Kyle TZ. Tignan mo yung ginagawa ni Carlo. Ready na ang makina. Ito na. Inaabangan eh. Okay, Heart Guard ay nagamit. Baited. Sabay atras dito ang Falcons. Antayin lang nila ma-expire yung Heart Guard na yan. Bumaba na si Sanji. Mahaba pa naman ito kung iisipin na halos isang minuto pa para doon sa malaking objective. Kaya nga naman naiisip din ang Team Falcons. Okay, sige, reset lang natin. Antay lang tayo ng way para makapitas. Oo, at hawak pa rin ang Team Liquid Philippines ang lamang. In fact, meron na ulit Heart Guard. Nahanap nila si Flap. Yun, ako pinagbabangga. Pero Falling Storm na nagagamit. Hindi naman siya nag-purify sa naging tagpo na iyon. So, available pa rin ito. And Owen, naghahanap na pa rin na magiging right target para doon sa kanyang Divine Judgment. And Super Marco, ito na, available na pre. Yung kanyang Holy Crystal. Tapos nakabasag pa sila sa baba. Gumagana na yung inuunti-unti nilang pangarap doon sa baba. Yung mga dating pinaplano lang, gumana na ngayon for Team Falcons. Unti-unti nilang minamakro ang TLPH. Yung hindi napapansin na pinipitik-pitik lang at sinachani yung mga side lanes. Ngayon yung Feather Deathstrike, gitna ang kukunin na force yung bravest fighter. They can fight for this Lord. At mukhang sila pa nga magsosona dito, JP KRTZ! Ayun na, sumalim na yung Heart Guard. Ibubursatan nila din si Black TZ pero mga atakas. Napag-examine force. At pagmula si Kyle TZ dito. Ang baba na po ni Carl. Tagumpay sa pag-burn ng mga skills. Dito ang TLPH na Team Falcons. Wala pang Heart Guard dito si Sanji. Nag-aantay pa sila ng oportunidad. At reset muli. Uy, si Pew masyado at malalim. Wait lang! Pew ay nagamit yung kanyang flicker. Medyo nakakakabang at tagpo iyon ha. Napakalalim din ni Kyle TZ. Atras siya with that Phantom Execution. Man, marami mga ulti na nagamit. Oo, pero mukhang yung mid ay kailangan ng pagtuunan ng pansin ng Team Liquid Philippines. Flap TZ pumasok doon sa likod. Agharang may immortality. JP KRTZ papasok naman. Si Kyle TZ, makmak, hinahanap niya. Pero makakapag-back naman with the Heart Guard at reset na naman para sa Lord na ito. Wala talagang gustong magbigay ng mas magandang pwesto. Sinatsacha ng matindi yung Lord. Bibitawan namin. Sige, hawakan nyo. And dahil nga mabilis lang naman ang cooldown ng Heart Cards, spammable yan enough for TLPH. Na kapag wala yun, takbo muna. Pag nandyan na, palag na. Paulit-ulit nilang pwedeng gawin yun, but not in front of Flap TZ. Everything might change. Dahil pwede niyang i-absorb yung mga shields na yon. May Oracle na rin naman siya. Pero up na rin naman yung Black Eye Shield and some Sea Halberd para dito kay Ohem. So kahit paano ay reduced yung shield na nag-generate ng isang Esmeralda. But then again, we're looking at the macro scale of things. For Team Falcons, lamang pa nga ata yung bottom lane nila when it comes to that push. Dahil may, dahil may first turret pa na outer turret. Ay hindi, lamang sa slow push yung side dito ng TLPH. Oo, tsaka makakakuha ata sila ng mid no madedefensa na hindi na pala mukhang puputok na rin ang mid lane turret. Dahil sa Team Falcons, re-establishing ang kanilang pwesto sa Lord na ito. Hindi nila alam na si KRTZ medyo malayo, kaya naman iniisip nila kung ipo-burst ba nila ito o hindi. Pero agad din naman makakabalik ang cavalry around this Lord area. Available na rin ang Heart Guard dito ng Angela. At JP, set na naman. JP, gugulog na. Ito na ang makina. Kita na ang nila isa. Hihilahin pa, JP! Ako delikado si JP. Napop yung kanyang immortality Sanford. Target lamang din si Pew. Buhay ba si JP? Hindi! Kasi Super Marco nakuha nun. Okay, kalate kanyang buhay. Kailangan matras. Ang baba na rin ang dito ni KRTZ. Tatawin rin ni Kyle TZ.
Kaya si Owen ay lumalayo na rin. Reset, may reset. Aksyon. And reset ang magiging call. Round number 2, bumibuelo ba ang DL? JP is out, 20 seconds. May karapatang magangas ang Team Falcons dito. Pero kailangan din nilang i-address yung wave doon sa baba. Tatlong kariton. Kapal niyan. Yung nandun sa baba. So kailangan nilang i-burst yan. Nandiyan naman si Pio at si Ogwin. Lap TC is still holding on to this Lord Carl. Sanford rather. Okay, 2v3 ang magaganap. Si Ohe may nakaantay na rin. And Kyle Dizzy with that red 3. Lalayo na magiging call dito ng Falcons. At hindi umabot si Cortez. Oo, at ipas lang, hindi na sila lumaban pagkatapos doon. Available ang flicker ng lahat ng kupunan ng Team Falcons. At naghahanap sila ng potential na turnaround kill. Pero mukhang mamaya pa nila ikakakasayan dahil may upcoming Lord Siege pa for Team Falcons. At biglang nag-work. Yung kanina pang ginagawa ng Team Falcons with them pressuring the side lanes even before that Lord objective, nagamit pa nila to the extent na ngayon wala na outer thirds sa baba and even sa gitna, they can possibly win manage this minions ng mas mabilis. But Carl TZ is looking at Kyle. You are the heir and I am the original bearer. Okay, pero hinatak na ni Owe na kaya ba? Tornos ay hindi naging sapat para makaligtas. Si Pio magiging next. Nakawang hits lamang siya dito ni Cartez. Double na, nakuha niya. Napag-isakan force na pag-sulit side. Flicker na force na rin. Si Cartez ay lalayo. Pero sabi niya, sige, parang kaya ko ata i-burst ito si Owen. Gugulong-gulong si JP. At yung reinforcement mula dito sa TLPH. Kompleto pang 5 ang buhay dito sa TL. Si Flap TC sasalubungin na rin. Si JP. Ano to? Kaya naman ay papasok muli ito si Cartez. Sabi niya, inantay ko lang talaga yung cooldown ng hard guard ni Sanji. May pag-agaw pa siya na gagawin dito. Napakakatina ni Carlito. Wait lang. Okay. Naghahanap. Abot na ba? Abot na ba? Oh my goodness! Flicker nagamit! Abutan din! Marco! Oh my gosh! Saved by the Heart Guard! Buhay si Carlito! If not for that hard guard, that might be a kill. Oh my G! Lahat na ibinigay dito ni Super Marco. Even committing yung kanyang flicker para lang maabot nung isang hampasan nung kanyang chrono dash. Grabe si Sanji! At saktong-sakto yun dahil sa upcoming Lord fight, walang hawak na flicker si Super Marco against Team Liquid Philippines. That is a crucial battle spell to have. Pero depende na yan sa setup. Magkakabasahan na naman ba ng place sa upcoming Lord fight natin? Sobrang critical na yon ng flicker na yon mula kay Super Marco, and TLPH knows they can try and burst down the Lord. They have the means to do so. They have the damage. Pero for TLPH, napakahirap din na for Carl TZ na puposisyon dito kasi again, there is a threat of that divine judgment mula kay Ogwen. And if that would connect to Carl TZ, mawawala yung jungler ng TLPH, a better objective control for Team Falcons, and might be the game. No. This is Evolved Lord already. Kung sino mang makakuha nito, most likely maililista mo na sa kanila larong ito again. Upper bracket ang pinaglalaban ng Team Liquid Philippines. Para sa Team Falcons naman, tournament life ang kanilang tinitignan sa paparating na Lord fight na ito. Sa 7 linggong nahirapan ang Team Falcons, ang ilaw ng playoffs ay kumakatok na sa kanila. Pero ang nakaharang ay dumadagungdong na MSC champions, Team Liquid Philippines, defending MPL champions na mukhang ready ng kumontest sa upcoming Lord fight na ito. Napakabigat na ito Setting up for the low push dito ang side ng Team Falcons doon sa may dead lane. At naka-ready na rin si Flap TZ for that massive zone na pwede niyang gawin. JP daw nagpakita at nakita niya yung dalawang members mula sa Team Falcons. So mahalaga dito ang timings and position. And when we say position from view. Kapag nagamit niya ng maayos yung kanyang feathered airstrike para pumatay or just even zone the members of TLPH, they might get it. Nakita si Kyle TC, gugulong-gulong si JP. Available na at nagbilihan na ng mga immortalities. Itong mga roamers natin. Review na din yung burst. Bibigyan natin na ng JP. Si Sanford, kailangan nyo matras. Inaabang lang yung kanyang heart guard. Pero ang baba ng buhay ni Sanford dito. Ang desisyon nata nila, i-burst itong Lord na ito. Nagamit yung Falling Storm ni Kyle TC. With a Lord. Sabi nila, lalaban na lang dito. Mapapatay ba itong si Sanford? Nakipagsabahay na. And si Black TC, buhay pa rin. Magamit yung kanyang Purify. Nakapagbitaw ng mga ultimates dito, pero ang maganda ay nakuha ng Falcons si Lord. At teka lang si Black TC low. Kyle TC papasok na rin. JP, nag-reset na puncture si JP. Naku po, na-pop yung immortality. Tatawid lang muna si Kyle.
Nakasama rin yung Hardguard. Napakakatid, napakahapde. Nakapili ng Immortality. At nakapag-buy and sell pa nga. Meron siyang Winter Cut. Pero si Super Marco ay dumating na. Kaya lang, kailangan na rin lumayo dito ni Carl TZ. Grabe, makapigil hininga talaga. And this is the Evolved Lord. Matagal-tagal nang hinanap ito ng Team Falcons ang playoffs. Ang ilaw ng playoffs ay kumakatok para sa kanila. Dedepensa ngayon ng Team Liquid Philippines. Kumpleto ang battle spells bukod na lamang para kay Sanford. Si Few ay may hawak din na proteksyon. Niluluto na nila mga wave dito. May wave sa gitna, may wave din sa taas. Pero ang ganda din ng depensa para sa Team Liquid Philippines. Isang decisive na play ang hinihingi ng buong Falcons Nest para sa push na ito. Crucial yung ultimate ni Ogwen. Are they gonna use it for initiation or just to react? JP on the backline. Susubukan nilang i-spot kung nasa ang pwesto ng Team Falcons. Okay, gugulong-gulong na rin dito si JP. Burstable to. Burstable nga talaga. Hindi na ata gagamitin yung Hardguard. Hindi ginamit! Pero walang immortality dito si JP. And Kyle TZ with a kill. Basag yung Torre doon sa may bandang gitna. At may mga minions pa sila nakasama. Malalaki pa ito sa may itaas as well. May kasama pa sila. Beautiful defense mula dito sa Team Liquid Philippines. Kitang-kita mo kanilang experience. Champions for a reason. Gold for a reason. Carl and TZ. Papasok nila! Inahatak pa si Sanford. Tatlo na lang ang natitira para sa TLPH. Pinilinig yung mga wave. At dito si Kyle TZ. Kaya na mag-reverse. Si Carl TZ. Nakapili pa ng immortality at mapapaalam din siya. Si Sanji na lang at si Ohe pang natitira. 15 seconds para kay JP. Ang matagal na inantay ng Team Falcons. Patiliman at malalim ang kanilang pinagdaanan. Hindi sila susuko para kunin ang kanilang playoff stream. Playoff secured para sa Team Falcons! Puso ang nanaig in that crucial decision. Falcons is now on the playoffs. At sa 7 linggong paghihirap ay nahanap muli ng mga nag-World Tour ang puso ng kampyon. Hindi rin tapos ang journey para sa Team Liquid Philippines. Bukas ay may laban ulit ang Team Liquid para naman iselya ang kanilang upper bracket slot. Palakpakan pa rin natin ang Team Liquid Philippines sa napakagandang serye. Perhaps one of the most beautiful MLBB of regular season 16. Oh my goodness! Hanggang ngayon ay tulala pa rin ako sa mga naganap. Who would have imagined na ganun matatapos yung malupit na serye na to? And wow, what a journey as well para sa Team Falcons. Malalaman na natin ang kanilang mga nararamdaman. Punta na tayo sa ating main stage kasama ang ating mga hosts. The team that you are currently looking at right now is playoff secured. Give it up for Team Falcons! Kinilabutan kaming lahat dun sa nakita namin, Ogwen. There were a lot of emotions surrounding you guys. Even you guys are teary-eyed as well. Talk to us about the roller coaster journey na nakuha nyo bago makarating sa puntong to. Nung nag-top 8, kami, nasa isip na namin top 8 secured na kami. So, nung huling mga week namin talagang binigay namin yung best namin. Tapos, yun, nakapag-playoffs kami. Yun, Okay, saan ang galing to? Saan ang galing yung performance nyo knowing that everything was on the line, season was on the line? Saan nyo hinugot yung lakas nyo today? sa akin, ayoko lang first exit para sa akin tapos syempre pasok si Coach Boods na yung mood namin mas lalong umani mood so yung moody in a good sense sa pagiging mo few I wanna talk to you as well. This was such a moment for you and your team. Matagal mo na silang kasama and for the entirety of the season, you were backed into a corner. Anong na-discover mo sa team mo while you guys were on the brink of elimination at paano nyo nabawi ito? Ang napansin ko, parang hindi pa rin nawawala na kahit marami na kami na pa-champion na
na nape-pressure pa rin kami. May time na feeling talaga namin na sobrang hina namin. Pero nung after kasi nung week 6, tinanggap namin nalaglag na kami. Kaya siguro doon din gumanda talaga yung laro namin. Would you say that this is the Team Falcons na dapat asahan ng mga fans nyo? Because there were a lot of people who showed up every single day para suportahan kayo. Ito na ba ang dapat nilang asahan towards that? Feeling ko kulang pa eh. Kaya susulitin talaga namin yung natitirang mga araw papuntang playoffs na mag-double effort sa mga training namin. You know, I want to know more from someone that I haven't interviewed in a while. Ferds, I know you haven't played in a while, pero ikaw yung isa sa mga bagong salta dito sa liga natin, and you've seen them probably nung nasa MDL ka pa that they're winning, but now they had to work hard to where they are right now at kasama ka nila doon. Ano bang experience being with them in a roller coaster journey na ngayon playoff secured na kayo? Sobrang saya po kasi kita ko po yung hirap at nila tiyaga na ginawa nila para makapasa sa playoffs. And now, you're gonna be with them as well. How would you help in making sure that this team can make it until the end? Yung mga mali naming ginawa last buong week, maayusin namin hanggang sa babalakas po kami lagi. Yan lang po. So it's understandable, quite an emotional moment. Kyle TZ, I saw you giving praises a while ago. There are a lot of people rooting for you. Even some of the teams, they're expecting na kayo ang makakapasok throughout the playoffs. Anong masasabi mo sa lahat ng supporters nyo? Unang-unang sa lahat, maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nagtiwala hanggang dulo. Kahit na minsan nawawalan na kami ng pag-asa na makapasok sa playoffs, pero tignan mo yung miracle, nakapasok pa rin kami sa playoffs. And with that being said, miracles do happen. Playoff secured once more. Team Falcons! You can now make your way and celebrate together with the rest of your family, friends, and supporters. What a way to wrap up Superfan Saturday. That wasn't quite an emotional roller coaster, but the Falcons are still flying. Casters, balik sa inyo. Maraming salamat, Hans, at maraming salamat din sa Team Falcons and Team Liquid Philippines sa napakagandang serye. Kakapunta lang natin sa actually GC ng Casters. All in agreement, the best series of the regular season. Parang ito yung storyline na mula week 1 all the way. Actually, yung history ng dalawang teams na to spans the entirety of MPL at saktong-sakto pa 9th anniversary ng MLBB. Ganitong klaseng laruan ang ating makikita. Our MVP of game number 3 is the finals MVP of M5 World Championship, Flap TZ. With this Esmeralda pick, it is a limiter to what TLPH can do. The Joy pick, the Angela pick, and even yung Lapu-Lapu ay lahat nalilimitahan dahil sa ginagawa ni Flap TZ. Although nung early game, it really is a hard game for this Esmeralda dahil sa early damage output na meron ng Joy, ang Angela at ang Lapu-Lapu. Parang bina-bypass na lang nila yung shields na kayang ibigay ng isang Esmeralda and yung sustainability dahil din sa Baksa present for the side of TLPH. Pero nung time na nakuha na ni Flap TZ yung mga items na kailangan niya and the proper overall positioning from the members of Team Falcons and the decision making if they will burst or not. Dahil may mga times na kinakailangan umuwi ni Carl TZ kasi low siya. Hindi siya pwede mag-rely doon sa hard guard ng isang Angela kasi lalamunin lang ng buo ni Flap TZ yung mga shields na gine-generate. Oo, at kita natin yun no? The entire time, especially towards the late game, para bang wala na talagang kayang pumutay kay Flap TZ kung sakaling hindi siya yung magiging main target ng electrifying beats, and hindi naman kasing pwede na siya yung ipo-burst ni Carl TZ. Oo, mahirap talaga. Tsaka, I think, yung naging rason din, no? Kapag humaharap kasi ito si Flap TZ, naburn niya lahat ng mga skills na mayroon ang TLPH. Though hindi naman natin nakita na na-capitalize ng maayos ng Team Falcons. Pero yung ideya pa lang na ganun ay nakakatakot na talaga. And I think nagkagulo-gulo na rin ang Team Falcons dito, lalo na dun sa mga final moments na to, no? Sobrang crucial palagi ng mga talo
pagkatalo ni Flaptizi, lagi niyang minimake sure na he is in between the damage dealer and the frontliner. Nagkakaroon ng gap yung formation na ginagawa ng TLPH. Supposed to be dapat nagraran din ng box ng TLPH, more like of a triangle dahil yung isa sumasanib tapos si Cartizzi nasa gitna. But because of Flaptizi positioning himself every single clash doon sa likod ng frontline, which happens to be JP and Sanford, at doon sa pagitan na yun, nasa likod yung damage dealer, which is Oheb, and even itong si Cartizzi. So technically nangyayari, hindi tumatagos sa kanya yung mga dapat na damage na sasaluhin ng backliners ng Falcons, which is Pew and Super Marco. Oo, and parang at some point in time, parang nagkaroon na rin ng sapat na HP para makabili ng oras ng Team Falcons na makatakas sa mga electrifying beats. Pero nagkaroon ng mid-game power spike, Josie, na sa pagkakaalala ko, hindi ko maalala anong oras yun nangyari. Pero may time na near unstoppable si Cartizzi in a way na kapag nakasapi sa kanya yung Angela, alam mong kailangan magsitakbuhan ng lahat ng Falcons. That was during the last turtle and up to the 14 minutes ng ating laban, na kung saan up na yung mga Skypiercers for Oheb, pero di na nga nila nagagamit dahil namamatay na sila sa kamay ni Cartizzi. Sobrang unstoppable na even si Ogwin hindi niya ma-time perfectly na si Cartizzi yung hanapin, kasi every time na up yung Divine Judgment ni Ogwin, nawawala bigla si Cartizzi and papasok siya in a least expected moment na kung saan hindi ready yung Team Falcons. And that is the compensation of TLPH, na kahit pasabihin mong innate counter yung Kaja sa Joy, kung hindi mo ma-expect kung saan manggagaling at kung kailan, hindi mo rin magagamit yun. Oo, tsaka parang naging near perfect din pala yung laro na ito para sa Angela, no? To compare that sa isang performance din niya sa Game 1 na kung saan nakagamit siya ng Kimi, sobrang consistent ni Sanji on 3 different heroes na nakita natin sa sering ito. Oo, sobrang laking impact talaga ng mga sanib niya eh. Kung babalikan natin si Cartizzi, parang mga tigagatlong hits nga lang. Minsan 2 hanggang 3 hits lang yung mga heroes na meron dito sa Falcons, and talagang nabigyan ng sabihin na natin na tiniis lamang ng Falcons yung mga ganong klaseng tagpo. And by the way, napakaganda rin ng mga retribution ni Cartizzi. Gusto ko lang sabihin, ang daming crucial moments na nangyari dito sa laro to. Tutal, nandun na rin tayo sa usapan na yun. Ano ba yung naging turning point para sa Falcons? Ano yung naging moment na alam nating sila na yung nakakalamang? By the time na malaya na silang nakakakuha ng objectives, by the time na mas nauuna pa silang pumosisyon at may laya silang mamili kung mag-hero sila o mag-burst down. Kapag up yung mga Divine Judgment o even itong si Flaptizi, maganda yung posisyon, nasa-zone away yung mga members ng TLPH, thus giving the objective to the side of Team Falcons, even limiting Oheb to just 1 kill. Remember, may Skypiercer yan, and ang power spike ng isang Granger, kailangan makuha niya yung kill for the stack of the Skypiercer. But if you limit the Granger to just 1 kill, wala siyang gagawin doon sa late game. Oo nga, parang yung isang Skypiercer stack niya, naging isa lang talaga. Dahil nalimitahan nga. And looking at our big four, ang ating wingman, walang iba kundi si Sanji on his Angela, the carry and sandbag on that Esmeralda performance. By the way, MVP as well para kay Flaptizi. And of course, our PPI Rich Guy, wala nang iba kundi si Kyle Atizi. I think ito rin, siya rin yung nakakuha ng ating PPI Rich Guy nung ating Game 1 kung saan nag-Gison Chin siya. But this time around, it's the Lancelot. At kitang-kita naman kung bakit siya tagapagmana ng TZ Blade. And now that we are in this conversation, ito na ang pintura ng playoffs natin. Silyado na ang 6 na teams. Tanging upper bracket at yung mga seeding na lang ang ating pinag-uusapan. Shoutouts to Midnight. Meron siyang isang critical na sinabi dito. Ano yan? Na 3 out of 5 games ng Falcons na pinanalo, tinalo nila ang number 1, which is Aurora, during the week 1. Number 2, which is Onyx now, and number 3, which is TLPH. Oo nga, no? Sobrang crucial din ng mga games na yun. Kasi nung week 7, para bang nawawala na sila ng pag-asa. Right after nila talunin yung Onyx, nabuhayan silang muli eh. And grabe. Ako emotional ako hanggang ngayon. I mean, it's a week 1 storyline na ngayon natapos. Kaya naman bibisitahin natin kung ano nga ba yung mga nangyari sa laro kasama ang The Howl. At
Nakita na naman natin ang imposible ay ginawang posible. Dito lang yan sa MPLPH Season 16. At we can say na ito na nga talaga ang pinaka-competitive at pinaka-matinding season na na-witness natin all throughout the MPLPH season history, where a top team like TLPH na ang kondisyon para makapag-upper bracket ay manalo, but they lost against a team na ang only condition para makapasok sa playoffs ay manalo against the Titans. Falcons, you know, the reason kung bakit nila nagawa to is because they followed some of our prescriptions to them. Balikan natin ang keys to victory. They had to unleash Kyle TZ, lalo na kapag naka-funnel strategy or yung mga heroes na pwede silang makascale. Hindi to yung first time na na-mention ko to para sa Falcons, at ginawa nila to for the second time around, and they were so successful with it. And they also had to prepare for TLPH's low cooldown ultimate strategies, katulad na nakita natin with Angela.